Habang ang iba ay magse-celebrate at sasalubong ng bagong taon mamayang hating gabi, kami naman ni Yuna ay hindi. Dahil nga wala kami sa Pilipinas at iba ang tradisyon na ginagawa nila dito sa Singapore. Maaga pa nga, alas 5 pa lang ng hapon ay papunta na kami sa bahay ng aking brother-in-law. Sa araw na ito ay hindi namin makakasama si Daddy dahil may pasok siya. Pat-pat nga pala ang pagsasalu-saluhan namin ngayong dinner. At sigurado ako hindi kakain ng marami itong batang ito dahil ito naman ay hindi kumakain ng seafoods. Ako lang talagang mahilig sa lamang dagat. Dati kasi akong syokoy. Ay, charot. Kahit naman si Daddy ay hindi mahilig sa mga seafoods. Sana paglaki ni Yuna ay ma-appreciate din niya ang mga seafoods dahil talaga namang napakasarap naman. Lalo na ang mga seashells. Siguro na impluwensyahan ako ng papa ko kasi nung bata pa ako ay madalas siyang kumain ng mga ganun kaya nakasanayan ko na lang din. Pero bukod naman sa seafoods ay meron namang meat. Syempre hindi naman mawawala ang meat. At meron din namang inihanda si Mama na beef barbecue dahil yun nga rin ang paborito ni Yuna, ang beef meat. Sadyang napakagandang lugar ng Singapore dahil kahit saan ka talaga magpunta, makakakita ka ng greens. Mga dahon, mga halaman, mga bulaklak. Napakaganda talaga. At nang makarating na nga kami sa bahay ng aking bayaw, ay eto na nga at naglaro kaagad ang magpinsan. Syempre, ano pa nga ba ang gagawin? Tuwing nagkikita ay maglalaro lang sila. At oras na nga ng aming dinner at eto nga ang aming pagsasalu-saluhan. Eto nga palang mga gulay na to ang hindi namin natitikman sa probinsya, ang kailan at saka ang spinach. Yan pa naman ang naging paborito ko din dahil una ko natikman yan ay sa Dubai naman. Yung spinach lang ha, yun na natikman ko doon. Masarap at masustansya dahil yan yung pinamamalit namin noon sa kangkong kapag wala kaming mabili para ilagay sa sinigang. Sa mga sandaling ito ay talagang tuwan-tuwa ang aking stomach at napakasarap naman talaga ng sabaw ng hot pot. Sadyang mahilig din talaga ako sa masasabaw na pagkain at syempre bukod naman sa sabaw ay napakasarap ng mga laman yan. Sa halos 2 linggong bakasyon namin ni Yuna ay talaga namang natalo yung aking halos 2 buwan na pag-exercise at pagpapaliit ng tiyan. Matapos nga ang aming dinner ay manonood naman kami ng movie. Manonood kami ng Toy Story Part 3. Habang kami ay nanonood, kakain na rin kami ng aming dessert, magkakape at magtiti. At pagkatapos ay uuwi na kami, maglalakad lang kami pauwi sa bahay nila May. May nga pala ang tawag ni Yuna at ni Daddy kay Mama. 10 PM na nga pala at konting oras na lang din naman yung ipaghihintay namin kay Daddy. Kaya lang, late nga pala siya uuwi ngayon dahil marami pa siyang kailangan gawin sa trabaho. Pero okay lang naman, palagi naman kaming late na natutulog kaya siguro hihintayin na namin si Daddy kahit 4 AM na siya dumating. At kung sakaling hindi pa rin siya makakarating ng ganong oras, syempre matutulog na kami ni Yuna. At kapag dumating siya, gigising na lang ako. Dati noon, nag-spend na rin kami ng New Year dito sa Singapore nakasama si Daddy. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataong makapanood ng fireworks sa Marina Bay Sands. Pero hindi pa natatandaan yun ni Yuna dahil baby pa siya noon. Sana sa mga susunod na bagong taon ay magkaroon kami ng pagkakataon na mapanood ang fireworks nakasama si Daddy. At tingnan mo nga naman, nakuha sa kwento, nandito na kami malapit sa aming bahay.